Ngayon pong umaga, pag-aaralan po natin kung paano po natin aangkinin ang pangako ng Diyos. Pinamagatan ko po ang topic natin ngayong umaga na it's time to take possession. Oras na! Sa umaga pong ito, aaralin natin how to go in and take possessions of God's promises. Paano ba? How to go in? Una po, take hold of the identity that the Lord has already given you. We must hold of the identity that the Lord has already given to us. Amen. Hindi natin kayang harapin ang hamon. Tanggapin po natin ito. Hindi po natin kayang harapin ang hamon ng buhay kung hindi po natin alam kung sino tayo sa kanyang paningin. Amen? Mahirap lumaban kung hindi mo alam kung ikaw ba ay anak ng Diyos o hindi. Amen? Number 2, let go of your past failures and fears. Nung isang linggo, natutunan natin na ang Israelites, hindi sila naka-enter sa promised land because of fears. Alam mo, lahat po tayo may mga nakaraan. Lahat tayo may pagkakamali. Taas ang kamay na walang pagkakamali. Lahat tayo nakaranas ng pagkatalo. Lahat tayo nasaktan. May mga masasakit na alaala sa ating buhay. Amen? The Lord is reminding us, alam niyo po ang sabi ng Philippians 3:13. Ang sabi po diyan, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Sabi po diyan, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Amen. One of the biggest hindrances to stepping into God's promises is being stuck in the past. Yung mananatili ka sa iyong past. Yung mga kabiguan na pinagdaanan natin, okay yan na pagdaanan. Pero, ang kukuhanin natin dyan yung lesson. Ano ba yung itinuro sa atin ng kabigatan na yon? Ano ba yung itinuro sa atin ng mga failures natin na yon? Kasi, the moment na hindi mo kayang bitawan ang lahat ng failures na yon, at dadali mo siya ng dadalhin, we will never move forward into the future that God has prepared for us. Kasi hinahawakan mo siya. Yun ang pumipigil sa'yo. And now, He is calling us to let go and step into His promises. Persevere in the process. Bakit po mahalagang magtiyaga? Alam niyo po, mahalaga pong magtiyaga dahil po ang mga pangako ng Diyos, alam natin hindi kaagad ito natutupad kaagad-agad. God's promises come with a process. Kadalasan kasi gusto natin may mabilis na resulta. Kadalasan kasi gusto natin makuha kaagad natin yung sagot sa ating panalangin. Kaya ang dahilan, kaya ang nagiging ang ending natin, humihinto tayo sa pananalangin. Kasi nawala na tayo ng tiyaga na maghintay sa sagot ng Panginoon. Mga kapatid, sabi ko nga, bakit kailangan na mag-persevere? Bakit? Kasi may nais ibigay ang Lord sa atin ng mas malaki. Ang nais ng Lord, kayang-kaya mo nang hawakan ang blessing na iyon para sa iyo. Amen? Hindi laging madali ang proseso. Pero alam niyo po, kapag naintindihan natin na ang lahat ng pinagdadaanan natin ay kasama natin ang Panginoon, alam niyo po, masasabi natin, Lord, worth it. Kapag nakita ng Lord that you are ready, tandaan mo, hindi mo kayang sukatin, hindi mo kayang dalhin ang lahat ng pagpapala ng Panginoon na ibibigay sa'yo. Amen?
Amen. Last na po. Sabi diyan, take possession with boldness. Sabi po ng Joshua 1:9, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Alam niyo po, ang Joshua 1:9 po ay hindi suggestion. Hindi po ito reminder. Ito po ay command. Be strong and courageous. The Lord said, victory is assured because God is with us. Sabi ng Panginoon, kasama niya tayo sa parada ng tagumpay. Amen? Conclusion na po ako. Sabi po, kanina ko pa po sinasabi, it is already given. Amen? The land is already yours. Para angkinin natin ang pangako ng Diyos sa atin. Katulad po ng sabi ko kanina, hindi ibig sabihin madali. Maraming gagawin si Satan para hindi tayo maka-go in. Maraming gagawin ang ating kaaway para hindi natin maposes ang dapat ay para sa atin. But the Lord said, Hebrews 10:23, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm. For God can be trusted to keep His promise. The one who promised is faithful. Amen? Sabi diyan, let us hold tightly. Kasi kung ang Diyos ay nangako, siya rin ang tutupad noon. Kung ang Diyos ang nagsabi, take in, hindi pwedeng mag-take in nang wala kang makukuha. But the Lord is waiting for us. Sabi ng Lord, we require action. Hindi pwedeng lumabas lang sa bibig natin ang take in. Hindi pwedeng lumabas lang sa ating bibig ang go in. Kung siya po ang nangako ng tagumpay, pagpapala, breakthrough, sigurado po matutupad ito. For the one who promised is faithful. Amen?